Tanong lang po, no, pati po ba yung lending institution na hindi nagre-reflect sa payslip ay i-buyout ng GSIS buyout? So, kung pagbabasihan po natin yung guidelines ng MPL buyout ay nakasaad po doon na included or not included sa nakadeduct sa sahod po, no, ng isa pong borrower ay pwede pong bayaran ng MPL buyout, no? Yun ang general rule kumbaga doon sa MPL na offer ng GSIS. Pero tandaan din po natin na maliban doon sa general rule na yan ng guidelines ay nire-require ang mga agency na magkaroon ng kanila pong MOA with the GSIS. Dito po sa MOA ay pwedeng magbago yung parte na yon, no, ng loan. Kasi doon po katulad po nung nangyari sa G-File before, no, yung G-File kasi noon may mga agencies na allowed na i-buy out ng G-File yung loan ng kanilang personnel na hindi nag-reflect sa payslip, no. Hindi naka-deduct sa payslip, pwedeng bayaran ng G-File doon sa ibang agencies. Pero that time, mayroon pong MOA ang DepEd at ang GSIS na kung saan isa po sa requirement ng DepEd ay dapat talagang nag-deduct sa payslip yung babayaran ng G-File kasi yung purpose ay tataas yung net pay ng borrower. So yun po yung naging dahilan kung bakit dalawa yung forms application, meron pong for DepEd at meron for non-DepEd, no. So dito ngayon sa MPL buyout, posible na ganun din ang mangyayari. Yung general rule, pwede na kahit hindi po naka-reflect sa sahod yung deduction sa utang, pwedeng bayaran. Pero baka po sa pagkakaroon ngayon ng MOA, ng DepEd at ng GSIS, baka mapabilang doon na dapat nakadeduct talaga sa sahod yung babayaran for the same purpose na tataas yung net take home pay ng mga DepEd personnel na makikita sa kanila pong payslip. Kasi yun naman talaga yung pinaka-goal ng mga borrowers din para sila ay mag-avail, no, dito sa MPL na ito. Mostly, ganun talaga yung purpose. So, tingnan po natin, by the time na maglo-launch ito, for sure, but that's the time na may MOA na between GSIS and different agencies, no, ng gobyerno. So, ipapaalam din naman po yan kung pwede ba talaga na kahit hindi nag-reflect sa sahod or requirement talaga na dapat nag-reflect sa sahod yung deduction bago bayaran ng MPL buyout. So yun po ay abangan natin upon launching ng MPL buyout na ito.